Magandang umaga po sa inyo at ako po si Brother Edgardo Gases, ang aking YouTube channel. At ako po ay may mission para tumulong sa mga tao na may problema sa hospital bill, sa kanilang pag-process ng pension, pag merong namamatayan, at merong paano mag-process ng kanilang farm to market road. Yan po. Yun po meron kaming mission na kung saan kasama ko dito si Brother Tony Lagurin. Opo. Yan, na kung saan ito ang isa sa concern ni Brother Tony na magkaroon ng cemented or sementadong kalsada papunta sa kanyang bahay. Opo. Yan. Lagpas pa. Lagpas. Tagos yun sa may Army Road. Sige. Opo. Ngayon po, magandang umaga. Siyempre, babati muna ako ng magandang umaga sa iyo, Brother Tony. Magandang umaga rin sa iyo, Kuya Edgar. Yes. At siyempre, pagbati sa mga taga-Bisaya ng maayong buntag. At sa mga taga-Muslim na anak ni Eva. Assalamualaikum. Assalamualaikum. At sa mga, ano pa? Gusto natin Bicol ay parahay aga sa inyo tigabos. Sa Korea. Sa Korea ay anyong hasiyo. Sa Israel. Boker Tub. At sa Tagalog ay magandang umaga. Sa mga Hapon ay arigato. Yan. Ayan po. So, nabati ko na po kayo at siyempre sa aming mga nanonood. Opo. Isang pagbati na maganda po. Opo, magandang umaga sa mga nanonood. Maraming sa salamat aming programa sa iyong po. patuloy na pagtangkilik. Opo. So, ang aming unang pag-uusapan ay Farm to Market Road. Ayun. Yan. Ano ba yung Farm to Market Road, Kuya Edgar? Ang Farm to Market Road, ang ibig sabihin ng farm, yung meron kang taniman. May taniman. Tama. Tapos, market, Palengke. saan mo dadalhin yung mga tanim? Oo, sa market. At kailangan mo ng kalsada. Oo nga naman. At ito ay merong batas. Natandaan mo ba? Nakalimutan ko pala. Oo, ang batas niyan ay... Nakalimutan ko yung batas nito. Farm to Market Road. Oo nga, nandun yun eh. Sa request na yun. Sa sunod na lang pag-uusapan natin uli. Oo, sige. Alamin namin kung ano ibig. Kaya ang Farm to Market Road, Brother Tony, naging maingat ako magbanggit sa'yo palagi ng pastor kasi nag-aral ka ng 4 na taon ng theology. Brother na lang. Brother na lang. Baka ma-misinterpret pa nila. Gusto nila maging kasama. Ngayon, itong aking mga sasabihin, isa yan sa aking programa na mabigyan kayo ng informasyon sa katulad natin na sa bansa na third world country na kailangan natin ng farm to market road. At meron itong batas na ito ay ipinalabas, ginawang Republic Act ni Gloria Macapagal. Yan, pag-usapan natin sa susunod. Kalsada papunta sa palengke mula sa sinasakang lupa. Oo, para yung mga produkto mo ay madaling mai-transfer, transport pala. May transport. Ngayon, dahil sa ang unang makinabang nito ay si Brother Tony Lagurin. At kasi marami siyang taniman, marami siyang tanim ng mga malunggay. Ang hirap talaga. Ang dami niyang tanim na malunggay, sako-sako yung malunggay niya. Ayan, kailangan kasing may kasada talaga kasi katulad kahapon, bumili ako ng isang simento dahil para sa CR. Akala ko ba gulay, ba't napunta sa simento? Hindi. Ang kasi pinag-usapan yung daanan, kalsada. Okay. Saan matanasin? Grabing hakot ko. Ilang pahinga doon ako bumili na lang sa San Mateo kasi may mga harang-harang pa dyan na hindi makakapasok yung materialis.
Ganun. O, sige, ganito, Oo. ipagpatuloy natin, Brother Tony, Oo. yung topic na farm to market road. Oo. Huwag ka masyadong emotional. Tama. Ipaliwanag natin mabuti yan. Makatulong sa mga tao yan. Oo, di ba? No? Sige, Ipaliwanag sige. ko sa inyo. Dahil ayon sa batas ni Gloria Macapagal sa Republic Act po ito. Oo. Ngayon po, sa inyong mga nanonood sa iba't ibang probinsya, Mm-mm. kapag ang inyong kalsada ay hindi pa nasimyento, pwede kayong lumapit sa gobernador, gumawa ng sulat, Mm. maging kay mayor Mm. at kay congressman. Mm-mm. Tama ba? Opo. Tama po. At hindi lang yon, manghingi kayo ng tulong, gumawa kayo ng sulat, una muna sa barangay, Mm. pagkatapos sa councilor ng city councilor, O munisipyo. para ang iyong sulat may tatak galing sa tatak sa barangay, tapos tatak sa city councilor, tapos sa mayor, tapos dalhin mo na sa Gobernador. congressman, Oo. tapos magpadala ka rin ng sulat sa DPWH. sa DPWH at saka sa Malacanang Ayun. para aksyonan. Ganun ba yun? Ganun pala yun. Kailangan pala maraming kopya. Opo. Oo. Maraming kopya. Bakit susuluhin mo? Hindi. Susuluhin mo ba yung farm to market road? Ang dami nyo nakatira? Hindi, ang ibig ko sabihin, maraming kopya kasi marami yung mga nabanggit mong pupuntahan. Hindi, huwag mong suluhin yung sulat. Hindi naman talaga. Humingi ka ng tulong sa mga neighborhood. O kasi ang Kasi hindi lang naman ikaw makinabang, pati naman sila. tama yun. Ang heading nga natin ay pangalan nga ng asosasyon. Ang ibig sabihin, hindi talaga pwedeng suluhin yun kasi makinabang din sila eh. Oo, tama. Kung suluhin mo, yan, pamasahe lang, mahirap na, di ba? Oo, tama. Oo. Ang ibig sabihin nito, magtulungan po kayo sa inyong homeowners association Oo. para ang anumang pamasahe na paglakad ng mga papilis na gagawin at maraming Xerox ay maidulog para ang inyong kalsada sa bawat lugar ay magkaroon ng katuparan ng cemented, ibig sabihin simentadong ang inyong kalsada. Yun brother, kuya brother, babanggitin ko lang kasi una, tumulong ka talaga noon pa tungkol sa kalsada. Naumpisa namin yon sa tulong din ng, bukod sa unang tulong mo, kay congressman, kay mayor, actually sa congressman ng distrito, si Ako. Tika muna, nabanggit mo sa pamagitan ng tulong ko. Anong year ba yun na tinulungan kayo? Unang tulong mo noon, mga 2015 yun. Tapos, ang sabi ni nakarating nga na kay Benigno Aquino. Okay. Since 2015 ay nagturo na po ako kay Brother Tony Lagoren na para masimiento, maggagawa ng cemented road. At hindi lang yun sa road, kung hindi may tulay pa yata yun eh. Oo, nahingi ka talaga tumulong ka talaga sa amin para makalsada yun kasi meron tayong negosyo no na basahan. Mahirap kasi ibaba, di ba? So yun, YouTuber company since 2012 or 2015 2015 ay gumagawa na po ako ng tulong sa komunidad. Dahil sino nga ba ang tutulong kung hindi yung kapwa? Meron pa nga salita na kasangbahay, ibig sabihin kasama sa kapamilya. Kapamilya. Di ba? Okay. Tumutulong talaga to si Brother Edgardo Ilgasi sa noon pa, 2015 pa yon. Hanggang sa in-advise ako ni Congressman Akop na kumuha ng certification sa 2 barangay captain. Nabigyan naman ako noon, kaya noong 2018, inumpisahan yung sa may ilog. Sa ilog nga. Tapos,
nung may nag-donate ng lupa na si David Ardolfo, na siminto na talaga ng DPWH mga 1 kilometer approximately mula doon sa gilid ng ilog papunta na doon sa kay Larry, papuntang eskwelahan. Sandali lang, mag-butt-in muna ako, ha? O sige, opo. May nabanggit ka na hindi pwede na walang deed of donation kapag ginalaw ng gobyerno ang gagawing kalsada. Tama, kaya nga yun nga ang gusto kong ipaliwanag. Wah! O para matulungan talaga tayo, Hindi nga pwedeng, Hindi, kasi may sumili. hindi pwedeng simentohin ang kalsada na walang deed of donation sa may-ari. Kasi That's right. once na ang lupa ay nakatitled, opo, kailangan ang may-ari ng lupa magbigay ng deed of donation. kaya nga nasiminto po yon partially dahil may deed of donation. Isa pa yung inaano mo, tinutulong mong farm to market road, kaya Okay. nasusugan yun, pero hindi nila nakilos kasi inangkin ni Attorney Hernando Yu. Hernando Yu Salvador ang kalsada at sila daw ang nagpasiminto doon ni Yam. Sabi ko sa mga tao doon, kung sila ang nagpasiminto, hanapan mo sila ng deed of donation. Ang deed of donation na submit natin kay Mayor Andrea Inaris ay galing kay David Ardolfo at ibinato nila sa DPWH kaya na siminto. Ayan. So, yun O, na. yan. Yun na. Yan. Ayan, kung So, gusto mo yan ang... mabanggit natin ng todo yan. Okay. Kasi mga mapagsamantala yung mga pumapasok doon. Sige. Na developer. So, nabanggit na niya, no, na merong deed Nag-donate. of donation galing kay David Ardolfo. Sa location, OCT sa 779. location niya ng Zone 7A Yes. ng Antipolo. Opo. Okay, to continue with the story. 5 hectares ang dinodonate para sa kalsada. Tagos yun doon sa Army Road. Yan ang katotohanan yan. Okay, very good. That's very good. Oo. Okay, now, to continue with the story, Brother Tony, Opo. umattend ako ng meeting kahapon sa barangay. At doon mayroong mga speaker. Opo. At isa doon na speaker ay si Councilor ng City Hall ng Antipolo, Opo. si Mr. Masangkay. Mr. Masangkay. Oo. And it so happened na after his speech Opo. ay lumapit sa akin. Hindi lang naman sa akin lumapit. Marami naman siyang kayong kinamayan. nilapitan. Opo. At I cannot operate my cellphone kasi naubos na yata battery. Opo. Ngayon, nung lumapit siya sa akin, I asked him a favor na Mr. Masangkay, if you don't mind, we would like to ask a favor from you that because you have mentioned a while ago that one of your project or one of your committee is Farm to Market Road. Very good! Ang galing! Palakpakan natin! O, sige, tuloy mo. Interesado ako yan makinig, brother. Okay. Nawa, mag-barrial ito eh. Oo nga. Oo, Okay. kasi matulungin ka eh. Oo. Sige, Oo. sige. Matulungin nga talaga ako, YouTube. Oo, sige. Ngayon po, hindi naman ako nakatira doon sa Zone 7A. Oo. Pero inangkin ko na I am part of it. Oo, kasi Vice President natin ito noong araw sa Values of Farmers in Partnership. Okay, forget about that. Ngayon po, ngayon po, sabi ko sa kanya, hindi kasi ako takot magsalita. Tama rin naman yon. Hindi ako takot magsalita kung anong sinaloob ko. At may purpose naman kasi I always wanted to help. Although na hindi naman ako nakatira sa Zone 7A. Ngayon po, sabi ko, we have already deed of donation. Opo, meron na. So, Brother Tony, ihanda mo na yung deed of donation. Oo, may mga kopya na sila si Mayor Jan. Hindi! Sa Yung sa Malacanang, inyo. Sa amin. Oo. Iba yung nasa kanila, iba yung sa'yo. panibago. Iba yun. Oo, pasirox natin Ay, uli yun. pasirox mo ulit yun, i-attach mo yun. Opo. I-attach niyo yung deed of donation. Opo. So yan na, kayo mga taga-bukid, Oo. mga taga-probinsya na merong
kalsada na hindi simentado, pwede kayong gumawa ng sulat. Oo. Magpatulong po kayo sa marunong na kailangan ninyo ng farm to market road para ang inyong mga produkto ay madaling mai-transport. Tama.